Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga big moves noong off-season ay ang pag-pick up ng San Antonio Spurs sa multi-time All-Star at one of the best point guards of all time, Chris Paul. Isang legend nga ng sports si Chris Paul, subalit we all know na nasa likod na niya ang kanyang best days. Soon to be 40 years old na siya at wala na siya sa kanyang prime. Ganun pa man, ang kanyang utak nga ay mas tumatalas lamang habang tumatagal siya sa liga. Kaya naman hindi pa din siya nawawala ng team. Subalit sa first two preseason games niya nga sa San Antonio Spurs ay hindi ito naging ganun ka-solid para sa isang starting point guard. Nagtala siya ng 5 points and only 3 assists sa first game niya sa loob ng 23 minutes at 17 points in 21 minutes naman ang ginawa ng rookie Stephon Cassell. At sa second game naman ni Chris Paul ay 3 points and 8 assists lamang ginawa niya on 1 of 7 shooting sa field sa loob ng 27 minutes. Habang ang main backup point guard Tre Jones ay gumawa ng 10 points, 4 rebounds, 6 assists and 5 steals on perfect 5 of 5 shooting sa field sa 21 minutes. Matapos lamang ito ay agad na napag-usapan sa ESPN na posibleng hindi tumagal si Chris Paul sa team na ito dahil makakatulong nga daw ito sa playoffs. Subalit kung bigong makapasok sa playoffs, ang San Antonio Spurs ay makakaharang lamang ito sa development ng young guards Tre Jones at Stephon Cassell. Ngunit madami din nga ang hindi sumasang-ayon sa ESPN ng mga fans at sinasabi na kahit bigong makapasok sa playoffs ang Spurs ay magiging malaking tulong si Chris Paul sa development ng mga batang player na ito in terms of basketball IQ moving forward sa kanilang career. Agad na nga nagsimula ang trade rumors kay Chris Paul kahit na hindi pa ito nakakapaglaro ng kahit isang official NBA game para sa kanyang bagong koponan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Denver Nuggets. Ang Denver nga ay isang team na may championship potential ngayong season, subalit tila ba pabagsak ang trend nila mula nang magkampiyon sila. May tatlong posibleng dahilan dito. Una ay ang pag-decline ng laro ni Jamal Murray. Tila ba humina nga siya mga kaibigan at hindi pa rin umaangat sa pagiging all-star level player siya at nakadepende ang galing nito sa kanyang matchup. Pangalawa ay stuck sila sa sahod ni Michael Porter Jr. na pang all-star. Subalit one-dimensional player pa din ito kung saan ang gumawa lang ng puntos ang kanyang alam. At pangatlo ay masyado silang tipid. Hindi nga nila binayaran si Bruce Brown, Jeff Green, Reggie Jackson at KCP nang deserve nilang mga sahod. At ang resulta nga nito ay 4 sa kanilang championship pieces ang nawala. At ngayon nga ay eligible na din si Aaron Gordon sa 4 years $149.5 million contract extension sa Denver Nuggets. Subalit walang usad ang kanilang mga usapan. At alam natin kung paano ito nakakaapekto sa performance ng isang player. Tanong nyo na lang nga si Klay Thompson mga kaibigan. Kaya naman sa pagtitipid ng Denver Nuggets ay posibleng mawala ang mga key pieces ng kanilang championship roster. At ang may iwan lang nga sa team nila ay si Jamal Murray, Nikola Jokic at Michael Porter Jr. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?